Nabitawan ni Natalie ang kanyang hawak. Hindi siya manhid para hindi niya maisip na binigyan ng masamang kahulugan ng binata ang inabutan nitong tagpo sa opisina ng ama nito. Tinatanong kita, Miss Del Ruiz. Seryoso pa na saad ni Cameron. Wala po. Mahinang sabi niya. You sound guilty, pero sasabihin mong wala po? Wala po akong ginagawang Napakagalang mo yata ngayon. Po ka ng po samantalang ang datandaan ko weeks ago. Para kang leon sa katapangan mo. Pagdiriin ito. Saka kung hindi ka guilty, bakit hindi ka makatingin sa akin? Hamon nito. Dahil I still feel embarrassed hanggang ngayon. Gusto niyang sabihin dito subalit ayaw lumabas sa mga katagang iyon sa kanyang bibig. Look at me, Miss Del Ruiz. Utos nito sa malakas na tinig. Namula ang kanyang mukha sa ginawa nitong pagtataas ng tinig. Lalo pa at buhat sa labas, ay nakita niyang nakatingin sa kanila ang ibang empleyado. At upang maiwasan ang nanguusosyong tingin ng mga ito, ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa binata. Sa malaking hakbang ay lumapit ito sa kanya. Itinapat nito ang mukha sa kanyang mukha, tulad ng ginawa nito noon. Muli ay naudlot ang kanyang paghinga, nang maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang mukha. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi ka nakikipagmabutihan sa aking ama. Mahina ngunit mariing sabi nito. What? Nanggigilalas na sabi ni Natalie. Bigla ay nabura sa kanyang pakiramdam ang sensasyong dulot ng pagkakalapit ng kanilang mga mukha. Stay away from my father or you'll be sorry. Anitong nagbabanta. Hey Natalie, ano yung drama niyo ni Sir Cameron? Kahit narinig niya ang tanong ni Ava, ang pinakamarites sa kanilang department, ay hindi siya nag-abalang sagutin ito. Hindi rin niya pinag-aksayahang tapunan man lang ito ng tingin dahil alam niyang maiinis lang siya sa itsura nito. Nililigawan ka ba ni Sir? Okay ka lang? Doon na siya nag-angat ng tingin sa nakakainis na tanong nito. Hindi kasi panunodyo ang nababanaag niya sa tinig, kundi pangaasar. She was right na sasakit ang kanyang ulo kapag nakita niya ito. Nakakainis kasi ang pagkakatitig nito sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito. Ha? Nakita ko kayo ni Sir kanina. Parang gusto kanyang halikan eh. Namula ang mukha ni Natalie nang umugo ang tawanan sa paligid. Maraming tenga pa lang nakikinig. Lumabas kasi bigla ang binata. Kaya para mga batang nagkagulo na naman ang mga tauhan nito. Naku Natalie, huwag kang magpabola sa boss nating yun. At siguradong lalagyan ka lang nun ng bola sa tiyan. Sabad naman ni Sandy, ang pinakaglamorosa sa kanilang lahat. 24 years old pa lamang ito, pero may mga anak na. Pero kung ako ang liligawan niya, okay lang sa akin, kahit maging ama pa siya ng panlimang anak ko. Hindi ko ata ma-imagine na hahalikan ni Sir Cameron si Natalie. Parang Beauty and the Beast ang dating. Kaso Sir Cameron, beauty, at si Natalie ang beast. Sabi ng pinakamatapobre sa kanilang opisina, si Alice. Dapat sana'y masaktan siya sa sinabi ng mga ito. But it didn't happen. Alam kasi niya ang itsura sa likod ng imaheng pinoproject niya ngayon. Ang yabang mo magsalita. Bakit kaya hindi ka muna humarap sa salamin? Para malaman mong mas maputi pa sa'yo ang mga nakatira sa pinakamalayong bundok. Lalong nagtawanan ng mga kasamahan niya. Tumalim ang tingin ng babae sa kanya na parang gusto siya nitong sampalin. Palabas na si Natalie ng building nang may biglang humila sa kanyang kamay. Sisigaw na sana siya nang magsalita ito. Mula ngayon, iyahatid at susunduin na kita sa inyo. Sir Cameron? Hindi nito binitawan ng kamay niya hanggang sa makarating sila sa kinapaparadahan ng sasakyan nito. Aha? Bulalas niya. Binuksan nito ang front seat. Sakay. Utos nito. Pero bakit? I said sakay. Wari ay nauubusan na ito ng pasensya. Ayaw niyang makagawa ng eksena, kaya sinunod na lamang niya ang gusto ng binata. Nang makaupo na ito sa driver's seat ay muli itong nagsalita. Like what I've said, simula sa araw na to, ako na maghahatid at susundo sa'yo. Pero bakit? Napamaang ang tanong niya. Uhulaan mo. Manliligaw ka? Wow, ang lakas naman ng tiwala mo sa sarili mo. Sarkastikong sabi nito. She felt embarrassed pero hindi siya nagpahalata. So, bakit mo gustong ihatid at sunduin ako araw-araw?
para tiyaking hindi mo mabobola ang aking ama. Galit na sabi nito habang ang mga mata ay nakatutok sa daan. Ihinto mo na lang dyan sa may bougainvillea, sabi niya. Siguro naman ay hindi na nito iisiping wala siyang pera para patulan niya ang ama nito. Napataas ang kilay niya nang ibaling niya sa binata ang kanyang tingin para tignan ang reaksyon nito. Lalo kasing dumilim ang hindi maipintang mukha nito. Matalino ka rin talaga para may tago ang tunay mong kulay. May pa-disguise ka pang old maid look. Pakiramdam niya ay napahinto ang oras ng sandaling iyon. Paano nito nalaman niyon? Tama nga ang kasabihang, don't judge a book by its cover. Hindi porke ganyan ang suot mo dalagang Pilipina ka na. Nasa loob ang tunay mong. Hindi na niya pinatapos pa ang pangiinsulto nito. Hinayaan na niyang maglanding sa mukha nito ang kanyang palad. Ang buong akala niya, ang pinakamatinding galit na nararamdaman na niya, ay noong panahong niloko siya ng kanyang boyfriend. Hindi pala, sapagkat ngayon, triple ang pagkamuhing nararamdaman niya sa lalaking itong nangaakusa sa kanya. Bagamat may galit ang kanyang puso, hindi niya naiwasang makaramdam ng takot sa uri ng pagkakatitig nito sa kanya na para bang gusto siya nitong gantihan. Kaya ba siyang saktan ng binata? Bago pa man niya nasagot iyon, bilanggo na siya ng mga bisig nito at nahagka na siya nito. That was not her first kiss. Pero sigurado siyang noon lang niya naramdaman ang ganoong pakiramdam habang magkalapat ang kanilang mga labi. Para siyang idinuduyan sa alapaap. The kiss was very gentle, yet very passionate at the same time. Sa kabila ng kaalaman niyang galit na galit ito sa kanya. Hindi siya manhid para hindi niya suklian ang halik nito. Dala na siya sa halik niyon. Nang tumigil ito, banayad siyang itinulak nito upang tignan ang kanyang muka. You performed very well, honey. Tama nga ang hinala ko. You're not that conservative. Anitong puno ng pangiinsulto ang tinig. I doubt kung malinis ka pa nang makuha ka ng papa. Bastos! Hiyaw ng dalaga. Muling umangat ang kanyang palad. Ngunit mabilis na nasalon nito iyon. Bakit? Hindi ka ba nasiyahan sa parusang binigay ko sa'yo? Para mag-request ka uli ng pangalawa pa? Amused na sabi nito sa kabila ng galit na tinig. Tinabig niya ang kamay nito para bitawan siya. Subalit parang bakal na nakakapit iyon sa kanya. Let me go! Nagpumiglas siya. Binitawan naman ito ang kamay niya. The pretending old-fashioned girl. Wagas kong magalit. Hanggang saan ba ang pagkukunwari mo? Natalie Del Ruiz. Yan ba ang tunay mong pangalan? O screen name mo lang yan? Para makasama mo araw-araw ang papa? Para makuhanan mo siya ng pera? Hindi mo alam ang sinasabi. Alam mo bang nakita ko ang bankbook ni papa? So, anong pakialam ko ron? Lalo na nangkit ang mga mata nito. Ibang klase ka rin talaga, ano? Maang-maangan ka pa. Samantalang kitang-kita ng ebidensyang sa'yo ginagastos ng papa ang pera niya. Anong? Hindi ba ang townhouse na yan ang binigay sa'yo ng papa? Ako sa nito. No! Nahihintakot ang bulalas ni Natalie. Ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya naman pala halos maubos na ang pera ni papa sa bangko. Ako ang bumili ng townhouse na yan. Putol ni Natalie rito. At sinong niloko mo? Yun ang totoo. Giit niya. At gusto mong palabasing mayaman ka? That's the truth. Pagdiriin niya. She did not care anymore kung matuklasan na nito ang tunay niyang pagkatao. Hindi ka magtatrabaho bilang isang simpleng secretary kung talagang mayaman ka, tulad ng pinapalabas mo. Pero, I'll give you 5 million. Layuan mo ang papa ko. At sinong may sabi sa'yo na lalayuan ko ang iyong ama? Because you're offering me 5 million pesos. I hate you. Di umamin ka rin. Hindi siya sumagot. Pagkuha na ngumiti ng matamis. Namula ang mukha nito sa pag-aakala nitong pag-amin niya. Huwag mong sabihin hinihintay mo ang paglisa ni papa para makuha mo ang yaman niya. Akala ko ba naghihirap na ang tatay mo? Pangiinis niya rito. Titiyakin kong hindi mo mapapakasalan ng papa. Nagsalubong ang mga kilay ni Natalie. At ano namang masamang hangin ang pumasok sa isipan nito para isiping pakakasalan niya ang lalaking halos triple ang edad sa kanya. Alam kong yun ang susunod mong plano para makuha mo ang iba pa niyang kayamanan. Hinagip niya ang lock ng pinto. I assure you,
Hindi lang yan ang paraan para makuha ko ang gusto ko. Sa pagkabigla nito, hindi na nito nagawang kumilos. Nang mabilis siyang bumaba ng sasakyan nito. Inis na inis siya kaya naisipan niyang tawagan si Ira upang masabihan ng sama ng loob. Napakayabang niya. Ang kapal ng mukha niya para sabihin sa akin, "Hey!" Awat nito sa pambungad na bati niya. Nang marinig niya kasing nag-hello na ito, ay hindi na niya napigilang ilabas ang kanyang galit. Sino bang kaaway mo? Si Cameron Perez. Sino pa? Nanggigigil na sabi niya. I really hate that guy. Cool ka lang, friend. Be calm. Baka atakihin ka kahit wala kang sakit sa puso. Pagpapatawa nito, pero hindi umubra ang joke nito. Ni hindi niya nakuhang ngumiti man lang. Napakaseryosong bagay ang binibintang sa kanya ng Cameron Perez na yon para mag-entertain siya ng biro. Cool, calm? At this moment, hindi ko alam ang salitang yan. And you're right. Kahit wala kaming history ng heart attack, baka bigla na lang ako magkaroon dahil sa aroganting boss mo. Si Sir Marco? Gulat na tanong nito. Hindi, yung anak niya. Ano bang problema? Tanong nito. Pinagbibintangan ba naman ako ng Cameron Perez na yan? Nababae ako ng ama niya. Galit na sabi niya. Talagang sumasakit ang ulo niya kapag naiisip niyang inaakusahan siya nito. What? Gulat na sabi ni Ira. At bakit ka naman inakusahan ng ganun? Nanggigigil na ring sabi nito. At ikinuwento niya ang detalye. Alam mo bang para siyang babae kung magsalita, walang preno? Baka gay. I doubt it. At paano ka nakakasiguro? Nasa tinig na nito ngayon ang panunodyo. She froze. Bagla kasi nag-flashback sa kanyang isipan ang namagitang halik sa kanila ng binata. Mabuti na lang at nasa telepono ang kausap niya, kaya hindi nito nakikita ang pamumula ng kanyang mukha. Ramdam kasi niya ang pag-iinit ng kanyang pakiramdam. Oh, bakit natahimik ka riyan? May naisip lang ako. Si Cameron ba? Nanunodyo na namang tanong nito. She wanted to say yes, pero nasisiguro niyang kapag ginawa niya yun, ay pauulanan siya nito ng tukso. Ba't ko naman iisipin yon? Kunwari ay galit na sabi niya, kahit yung totoo ay kinakabahan siya. Posible kayang mabasa nito kahit sa kanyang tinig na wala ang ibang nasa isip kundi ang gwapong mukha ni Cameron? Dahil marami na siyang atraso sa'yo. Tumango siya kahit hindi naman ito nakikita ang ginawa niya. Hindi lang marami, sangkaterba na. Baka naman kaya iniisip ni Sir Cameron na babae ka ni Sir ay dahil pinagbabaan mo siya ng telepono. Ang tagal na nun, ha? Pero hindi si Sir Cameron ang tipo ng taong madaling makalimot. Baka naisip niyang kaya malakas ang loob mong gawin ang ginawa mo sa kanya ay dahil may backer ka. Pwede. Aniya sa isip. At lalo pang nadagdagan niyon nang makita kayo ni Sir Cameron sa opisina ng papa niya. Ang dumi naman ng utak ng lalaking yun eh. Sino ba naman kasing anak ang hindi mag-iisip ng masama kapag nakita niyang nawawala ng pera ang bankbook ng ama? Eh di itanong niya sana sa tatay niya kung saan ito dinadala ang pera. At sa tingin mo, kayang gawin niyo ni Sir Cameron sa kanyang ama? Hindi. Dahil personal property ni Sir Marco ang bank account niya. Pera niya yun, kaya wala siyang karapatang usisain ng kanyang ama tungkol dun. Kaya magbibintang na lang siya ng iba? And of all the people, ako pa talaga ang pinagbintangan niya. Anong plano mong gawin ngayon? Baka mag-resign na lang ako. Wag! Bakit naman? Bawal ba? Eh di para mo na ring inamin kay Sir Cameron na tama siya. Napabuntong hininga si Natalie. Inamin ko na nga. Ano? Gulat na sabi nito. Para matahimik na siya. Pabaliwalang sabi niya. May ideyang biglang pumasok sa kanyang isipan, kaya bigla siyang napangiti. Lalo kang guguluhin nun. Hay nako, kahit naman aminin ko o hindi, masama pa rin ang tingin nun sa akin. Kaya mas mabuti sigurong bigyan ko na lang siya ng leksyon. Anong leksyon? Malito siya sa pag-iisip. Nakangising wika niya. Siguradong lalong magwawala yun sa galit. Ngayon pa lang ay nai-imagine na niya kung ano ang gagawin ni Cameron kapag nakita silang close ng ama nito. Sa takot na gawin ng binata ang sinabi nitong paghahatid sundo sa kanya, ay gumising si Natalie ng maaga para maiwasan ito. Nung una ay naisip niyang mag-taxi na lang papunta sa opisina, katulad ng ginagawa niya mula nang pumasok siya roon. Subalit nagbago ang kanyang isip
nang maalala niya muli ang binata. Kaya kahit ipinangako na niyang huwag alalahanin pa ang mga bagay na may kaugnayan sa Del Ruiz Publishing, kinuha niya ang susi ng kanyang BMW. Noong huling buwan niya sa kanilang kumpanya, ay nabili niya ang kotseng iyon. Nakakatawa man, pero ang dahilan niya kaya ayaw niyang gamitin ng naturang kotse ay dahil naaalala niya si Sandro. Lagi kasi siyang hinahatid sundo nito noon dahil kinakailangan nitong ibenta ang lumang Toyota nito na sa dami ng pinagkakautangan nito. Bigla kasi ay nawili ito sa sugal, kaya parang tinangay na lang ng hangin ang pera nitong kay tagal nitong pinag-ipunan. Now she was very sure na kaya siya gustong pakasalan nito kaagad ay para maisalba niya ito mula sa mga pinagkakautangan nito. Kapag nga naman naging presidente na ito ng kumpanya, ay mababayaran na nito ang lahat ng pinagkakautangan at pwede pang magsugal ulit. 6:30 pa lang ay nasa opisina na si Natalie. Akala niya siya ang pinakamaagang pumasok ng araw na yon, but she was wrong. Bukas na kasi ang ilaw sa kanilang department. Katunayan na may nauna nang pumasok. Pero wala siyang nakitang tao pagpasok niya. Kinabahan siya. Gayunpaman, nilakasan niya ang kanyang loob papunta sa kanyang opisina. Pero lalo siyang kinabahan. Nagtayuan pa ang kanyang balahibo. Paano'y may narinig siyang tinig. Gusto na sana niyang tumakbo palabas nang maisip niyang may kaluluwang nagpaparamdam sa kanya. Subalit na estatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Paano ay palakas ng palakas ang tinig na parang hirap. Nawala ang takot niya sa puso nang mapansin niyang nakabukas ang opisina ng kanilang Sir Marco. At doon nanggagaling ang naririnig niya. Napalitan ng kaba ang kanyang takot nang maisip niya ang kanilang boss. Dali-dali niyang tinungo ang opisina nito upang lalo siyang magulat sa kanyang nakita. Si Sir Marco, nakahandusay sa gitna ng opisina nito. "Sir!" Hiyaw ni Natalie na hindi alam ang gagawin sa oras na yun. Ano ang gagawin ni Cameron para mapalayo lamang niya si Natalie sa kanyang ama? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.